Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid ko sa pananampalataya sa Marikina Valley Bible Baptist Church, at muli akong bumabati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na siyang Panginoon natin at manunubos. Sa hapon pong ito ay nais ko rin pong ipagbigay anunsyo sa inyo na this coming Wednesday night ang hamon sa atin sa ating Wednesday night prayer meeting message. Wala pong iba kundi si Brother Mark Reyes. 2 linggo po yan, no? Natapos na po si Brother Press, pagkatapos si Brother Bok, and then ngayon po si Brother Mark. Alam niyo, ako'y nagpapasalamat sapagkat ang ating iglesia ay binayayaan ng mga mananampalataya at mga kapatid na Kristiyano na marunong maghatid at mangaral ng salita ng Diyos. Kaya alam ko mapapagpala ulit tayo ng hamon sa ating pananampalataya habang tayo po ay naka-lockdown. Alam po natin mga minamahal at mga kapatid na ang Metro Manila po ay nasa moderate community lockdown, no? At pagkatapos ng moderate, alam ko darating pa yung tinatawag nilang general community lockdown bago tayo humantong doon sa tinatawag nating new normal. Ganun pa man, umaasa tayo na itong moderate community lockdown ay ito na lamang ang maging huling lockdown. Sa gayon, makapagsama-sama na tayo sa ating bahay sambahan na ating palagi ang pinagtitipunan. At ganoon din, umaasa ako na kapag naging bukas ang ating lugar sambahan at wala naman pong pagbabawal, in-encourage ko kayo na magsimba, no? At magsama-sama tayong sumamba sa Panginoon at magpasalamat sa kanyang ibayong biyaya, pag-iingat at pagpapala sa atin. Sa hapong ito mga kapatid, ipagpapatuloy ko po yung ating aralin kaninang umaga, no? Bakit kinakailangan kong pakinggan si Jesus? Actually, part 3 yun, no? Ngayon, lalabas na part 4 dahil yung mensahe ko kaninang umaga, akala ko matatapos ko ng mas maaga, pero hindi po nangyari dahil may mga mahalagang bagay na dapat sabihin. Ganun pa man, pagpapatuloy ko po yan ngayon at naway sundan ninyo dahil ganun pa rin man po yung outline, no? Mula rin sa kaninang umaga, ganun pa rin po ang outline ngayong hapon. Pero bago po tayo tumuloy sa ating mensahe ngayong hapon, tayo po'y manalangin muli. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat, Ama, sa pribileyo na makapagturo muli ng iyong salita. Purihin ka, O Diyos, purihin ang iyong banal na pangalan, purihin ang iyong mga magawa, purihin ang iyong pagliligtas sa amin, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at manunubos. Sa hapon pong ito, O Diyos, humihingi ako ng pagpuspo sa iyo ng banal na Espiritu. Gamitin mo ko sa paghamon ko sa aking mga kapatid sa mga katotohanang nakakapaloob sa mga talatang ito. Napakayaman, Panginoon, ng pagpapakilala ng may akda ng Hebrew sa ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas at manunubos. Kung ano ang tunay niyang kalagayan sa harapan ng kanyang Diyos Ama. Patnubayan mo, Panginoon, ang tagapakinig ng iyong salita. Wala pong iba na nais akong mawalhati, Ama, kundi ikaw, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, at sa lahat ng maaabot ng aral na ito, Panginoon, bigyan mo sila ng pangunawa, Panginoon, mula sa salita mo, na maintindihan nila at makita nila sa mga talata ng Biblia ang mga katotohanang dapat nilang paniwalaan at panindigan patungkol sa aming manunubos at tagapagligtas na si Jesus. Salamat po, O Diyos, at lahat po ito ay dalangin ko sa iyo sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Now, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, bakit po kinakailangan kong pakinggan si Jesus? Alam natin, nakita natin sa ikatlong puntos po, no, nung pinaka-outline natin, simula pa nung part 1, ito po yung pakatlong punto at may mga subpoint nga po roon, sapagkat ang Diyos ay may anak na higit na dakila kaysa mga anghel. At ang subpoint A na nakita po natin kaninang umaga, si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos, isang titulo at posisyon na di binigay ng Diyos sa mga anghel. Pangalawa, si Jesus ay ang anak ng Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ng mga anghel na nilalang sa paglilingkod. Pangatlong puntos po na nais kong makita ninyo, no? Another subpoint
na napakalaga. Pero bago ko muna po basahin yung subpoint na yan, nais ko pong makita ninyo yung talata, no, na ating pong pag-aaralan. Ito po yung verse 8 and 9. Sabi po rito sa mga talatang ito sa Hebreo 1, 8 hanggang 9, ngunit patungkol sa anak ay sinabi niya, O Diyos, ang iyong trono ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay magiging setro ng iyong paghahari. Inibig mo ang katwiran at kinapuotan mo ang hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Dahil dito'y pinahiran ka ng Diyos na iyong Diyos ng langis ng kaligayahan higit sa iyong mga kasama. Now, yung pangatlo pong subpoint na nais kong makita ninyo pagkatapos po nung nabanggit kong nauna kanina na si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos, isang titulo at posisyon na binigay ng Diyos sa mga anghel, at yung letter B, si Jesus ay ang anak ng Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ng mga anghel na nilalang sa paglilingkod. Yung letter C po, si Jesus ay ang anak na tinawag na Diyos ng Ama at ipinahayag kung paano siya maghahari. Ulitin ko po, no? Napakaganda kasi nitong text na ito talaga eh. Si Jesus ay ang anak na tinawag ng Diyos ng Ama at ipinahayag kung paano siya maghahari. Alam niyo mga minamahal, ang talata pong bibigyan pansin din natin ay yung talata sa Lumang Tipan. Bibigyan ko pong background muna ito, tapos pupunta po tayo sa Bagong Tipan para ma-appreciate po natin, no, yung pagkakagamit dito nung may akda ng Hebreo. Sa Lumang Tipan, ito pong pagkakasabi, ito po yung nakasulat sa awit 45, 6 hanggang 7. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Setro ng kaganapan, ang setro ng iyong kaharian. Iyong iniibig ang katwiran at pinagtatanim ang kasamaan. Kaya ang Diyos, ang iyong Diyos ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasamahan. Dito po sa awit 45, dun sa awit 2 na pinag-alalan natin nung mas maaga, ang naging background po nun yung pag-iinstila yung koronasyon at yung pag-iindak ng bagong hari sa Israel. Ito nga po si Haring David at isinagawa po ito ng Diyos. At kaya nga po si David ay nagsalita ng dito patungkol sa kanyang sarili doon sa talata awit kapitulo 2 talatang 7. Pero dito sa awit 45 sa 1 hanggang 7, ang background po nito ay Jewish court pa rin, no? Naandun po tayo sa background na Jewish court at dito po ikinakasal yung hari, no? At ang mga tao rito nung panahon na yun na kung saan merong ikinakasal na hari, dahil nga ang pinag-aaralan natin dito ay Davidic dynasty, may mga hari na pumapalit, namamatay at na panibagong hari naman ang mailalagay. May mga pagkakataon na yung hari na yun ay ikakasal, no, sa isang babae. Inaawit po nila itong awitin ito. At dun sa awitin pong yun, yung hari ay tinatawag nilang Diyos dahil kumakatawan bilang nagre-represent sa Diyos, no? Yung mga tao nung kapanahonan na yon na bagamat ang estado o ang status ng hari ay isang tao, tinatawag po nila siya na Diyos. At ito po yung pagsa-celebrate ng isang kasala na ginaganap dun sa Israel nung kapanahonan na yun, dun sa kaharian. Kaya out of respect by the people, yung king's position na alam nila, nire-represent nito ang Diyos at yung hari ay God's representative, kinatawag nila yung hari na Diyos. Pero alam niyo mga minamahal, nais kong malaman ninyo, nung ito'y kinuha nung may akda ng Hebrew at ginamit ito sa Hebrews chapter 1 verse 8, kung sa Lumang Tipan, ginagamit ito ng mga tao at sinasabi nito ng tao sa isang hari na hindi perpekto, hindi Diyos, no? Pero dun sa Hebrews chapter 1 verse 8, mga kapatid, napakaganda ng pagkakagamit dito. Sapagkat dito sa Hebrews chapter 1 verse 8, ginamit nito at ang nagsalita rito mismo, walang iba kundi ang Diyos Ama. At ang Diyos Ama, sinabi niya ito sa Diyos Anak. Ano ang sinabi niya?
Magandang malaman niyo po, no? Ngunit patungkol sa anak, sinabi niya, O Diyos, ang iyong trono ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ang magiging setro ng iyong paghahari. Mga minamahal, kahit ano pong salin ng translation ng pag-aralan nyo, patungkol po rito, na kung saan yung may akda ng Hebrews, no? Isinulat niya yung sinabi ng Ama sa anak. Kasi doon sa verse 7, kung ano ang sinabi ng Diyos doon sa mga anghel eh. Pero dito sa verse 8, kung ano naman ang sinabi ng Diyos, of course, yung Ama, sa kanyang anak. At dito makikita natin in-address ng Diyos Ama yung anak na Diyos. Sa Biblia, makikita rin natin yung mga pagkakataon na in-address naman ng anak yung Ama na Diyos. Sa mga panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, nung nakabayubay nga ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, Ama, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tapos may isa pa siyang panalangin doon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tinawag ng ating Panginoong Jesucristo ang Ama na Diyos. Dito naman, ang Ama tumatawag sa anak ng Diyos, no? Tinawag niya at binanggit niya na ang anak ay Diyos. Mga kaibigan, sa ibang tao, hindi ganito kadali tanggapin itong talatang ito. Sa kadahilanan, ang paniniwala lamang nila kay Kristo ay isang tao at walang bahid ng pagiging Diyos, no? Pero dito maliwanag na sinasabi ng talata yan. Kahit saan mo pag-aralan ng salin ng Biblia o maging sa tinatawag nating salin sa original na lengguwahe, makikita mo yung ganitong pagkakasulat, no? Ngunit patungkol sa anak, sinabi niya, O Diyos, ang iyong trono ay magpakailanman, at ang sentro ng katwiran ay magiging sentro ng iyong paghahari. Sa verse 9, inibig mo ang katwiran at kinapuotan mo ang hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Dahil dito, pinahiran ka ng Diyos na iyong Diyos ng langis, ng kaligayahan na higit sa iyong mga kasama. Alam naman natin sa Lumang Tipan, binanggit din nyo, no, sa talatang 7, na kung saan ito yung desire ng mga tao na gagawin ng kanilang hari, na ang hari dapat namumuhi siya sa kasalanan. Ang hari dapat ang gagawin niyang paghahari ay masasabi natin puno ng kabanalan at katwiran. At dito makikita natin, no, yung tinutukoy dito sa awit 45 talatang 7, walang iba kung hindi yung tao na hari, no? Yung tao na hari. Kaya itong tao na hari dito, sinabi nito, kaya ang Diyos at ang iyong Diyos, no? Ito yung awit ng mga tao eh. Kaya ang Diyos, ang iyong Diyos ay nagbayad sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasamaan. Dahil ang desire nga nila na ang hari nila ay gumawa ng tama sa kanyang paghahari. Well, kapag ito'y dinala natin doon sa aklat ng Hebreo 1:9, alam natin, no, ang ating Panginoong Jesucristo, perpekto siyang maghahari sa atin. Tiyak nakakapuotan niya ang tinatawag nating hindi pagkilala sa kautusan, sapagkat Diyos siya. Tiyak, siya'y maghahari, no? At sa kanyang paghahari sa atin ay puno ng katwiran, sapagkat siya'y banal, siya'y matuwid, at kailanman hindi siya nakagawa ng anumang kasalanan. At dito, dahil dito, ay pinahiran ka ng Diyos na iyong Diyos. Na wala naman pong problema yon, no? Kung ang Diyos anak ay may kinikilalang Diyos, ang kinikilala niyang Diyos ay ang Diyos Ama. At ang makikita natin dito, dahil dito pinahiran ka ng Diyos na iyong Diyos ng langis ng kaligayahan na higit sa iyong mga kasama. Sino ba ang mga kasama ng ating Panginoong Jesucristo? Of course, no, ang pinag-uusapan natin dito, siya'y higit sa mga anghel. Bakit makikita natin ang kanyang pagiging anointed o ang kanyang paglalangis sa kanya, yung paglalagay sa kanya ng lalangis at paglalagay sa kanya sa posisyon ay higit pa sa kanyang mga kasama? Well, unang-una nais kong makita ninyo sa Biblia ang ating pinag-aaralan sa Book of Hebrews, no? Makikita natin yung tatlong posisyon na tinataglay ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una yung pagiging propeta, no?
na kung saan ang prophet, kapag tinignan natin sa lumang tipan, ito yung nagre-represent sa Diyos sa harap ng tao. Well, sa bagong tipan, makikita natin si Jesucristo. He is the perfect representation of God before men, sapagkat siya ay Diyos tao na lumakad rito sa lupa. Kumbaga, siya yung tinatawag na Diyos na hindi nakikita, na nahayag sa laman. Pangalawa, makikita po natin, siya ay isang saserdote. Siya ay namamagitan sa Ama. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. At kapag pinag-aralan niyo yung Book of Hebrews, no, siya yung saserdote sa tinatawag nating Order of Melchizedek. At siya ang naghain sa kanyang sarili upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Hindi katulad ng mga saserdote sa lipi ni Aaron, na sila'y naghahain ng dugo ng mga guya at mga baka para sa kasalanan nila at sa kasalanan ng taong bayan. Hindi sa ganun sa ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, siya ang hari, no? Nilangisan siya bilang isang hari, na kung saan siya'y maghahari ng matuwid, siya'y maghahari ng tama sa harap ng mga tao. Kumpara sa tinatawag nating kumpara sa iba-ibang hari na pumalit sa Israel. Alam natin ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo, ito'y maghahari magpakailanman sa luklukan ni David. Ibang-iba at higit na mas pataas sa mga hari na lumabas, maging kay Haring David, maging kay Haring Solomon. Lumabas na hari sa mga linya ni Haring David. Siya ang pinaka mataas, no? Ganun din sa pagiging saserdote, sapagkat papalit-palit nga ang saserdote, siya ang namamagitan ng walang patlang para sa ating lahat. So dito makikita natin yung kahigitan nitong pagkapahid sa kanya. At ito'y puno ng kaligayahan at kasiyahan, dahil nga yung nagpahid sa kanya walang iba kundi ang Diyos, na kung saan nagdulot siya ng kalulatian sa Ama. Mga kaibigan, napakagandang talatang ito. I hope itong talatang ito ay i-memorya natin, sapagkat ito ay nagpapakita ng bagay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na siya ang masasabi nating dapat purihin at sambahin bilang Diyos tao, na siyang nasa posisyon at nakalagayang propeta, hari at saserdote. Now, dahil alam natin itong mga katotohanan ito, ang ating Panginoong Jesucristo karapat dapat lamang na papurihan natin. Sundin natin ang kanyang salita, okay? Maging matatag tayo sa ating pananampalataya bilang mga mananampalataya ni Kristo. Hindi lamang yun, pagtiisan natin yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Dahil tayo'y mga mananampalataya, kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtiis din ng kahirapan bilang Diyos tao nang narito siya sa lupa. Hindi lamang po yun, nais kong makita ninyo, no, na ang ating Panginoong Jesucristo ay puno ng katwiran at kabanalan. Ay sikapin po natin bilang mga anak ng Diyos na mamuhay tayo sa katwiran at kabanalan sa mundong ginagalawan natin. Alam nyo, nung isinulat itong Book of Hebrews, yung mga mananampalataya rito talagang dahil sa pagsubok na pinagdaraanan nila, gusto nilang talikuran yung kanilang pananampalataya. Gusto nilang hindi na maniwala sa Kristyanismo. Pero nais kong makita niyo, mga kapatid, kung higit nating makikilala at lalalim ang ating pagkakakilala kay Jesucristo, na siya nating manunubos at tagapagligtas, na siya nating saserdote, na siya nating hari, no? Na siya nating propeta, okay? Na nagre-represent sa Diyos sa tao, makikita nyo na talagang kinakailangan pala pahalagahan ko ang pagiging Kristiyano ko at ang Kristyanismo na tinanggap ko mula sa Diyos. Pang-apat na bagay na nais ko pong makita ninyo, mga kapatid, ito po ay napakaganda, sapagkat sa talatang ito, makikita naman natin yung katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan, pang-apat, sabi rito, si Jesus ay ang anak ng Diyos, ang lumikha sa mga anghel, at ang umiiral magpakailanman, no? Sapagkat ang Diyos ay may anak na higit dakila kaysa mga anghel. Yung letter D po, no? Si Jesus ay ang anak ng Diyos, ang lumikha sa mga anghel, at ang umiiral magpakailanman.
Basahin po natin itong talatang ito, Hebrews 1:10-11. At ikaw, Panginoon, nang pasimula, iniligay mo ang kinasasaligan ng lupa. At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay, maging yung laman sa langit. Sino po yun? Yung mga anghel. Sila ay mga papahamak, datapwat ikaw ay mananatili. Silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuotan. At gaya ng isang balabal, sila ay iyong bibilutin. At sila ay mapapalitan gaya ng kasuotan, ngunit ikaw rin. Ang iyong mga taon ay di matatapos. Well, nais kong makita nyo, ganyan din ang pagkakasabi sa Lumang Tipan, no? Patungkol sa ating Panginoong Kristo, na kung saan makikita natin na binanggit sa Lumang Tipan, no? Sabi rito sa Psalm 102:25-27, nang una ang saligan ng lupa ay iyong inilagay, at ang kalangitan ay gawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay nananatiling, ngunit sila ay mawawala. Parang kasuotan, silang lahat ay mawawala. Pinapalitan mo sila na gaya ng kasuotan, at sila ay mapapalitan, ngunit ikaw ay nananatili, at ang taon mo ay walang katapusan. Well, dito nagpapakita yung katotohanan ng ating Panginoong Kristo ay manlilikha. Higit siyang dakila kaysa mga anghel, sapagkat ang mga anghel ay nilikha lamang. Okay? Hindi po sila manlalalang, kundi nilikha lamang po sila. At makikita natin bilang manlilikha, ang ating manlilikha, ang ating Panginoong Kristo, hindi po siya nagbabago. He never changes, no? Lahat ng bagay na nilikha ng Diyos dito sa lupa, magbabago po yan. Anong ganda man ng paligid, no? Unti-unti pong maluluma yan at magbabago. Okay? Anong bagay na meron ka rito na binili sa lupa, unti-unting daraan yan doon sa tinatawag natin pagkabulok. Okay? Pero ang hindi po magbabago, maging sa kanyang pag-ugali, maging sa kanyang katangian, maging sa kanyang pagkilos at paggawa sa mga tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Yan po yung katotohanan na nakita natin sa ating binasa, no? Na makikita natin dito na dakila siya sa mga anghel sapagkat siya ang manlilikha. Dakila siya sa mga anghel sapagkat siya umiiral magpakailanman. Lahat ng tao, lahat ng bagay na meron tayo rito, maging nga ang anghel nagbago. Ang daming matatapat na anghel noon. Pero ang iba sa kanila hindi nanatili ang katapatan sa Diyos. Sila ay nagrebelde sa Diyos. Maraming mga bagong bagay na naiimbento, pero dumarating din ang panahon ng pagkaluma, maging ng mundong ito. Kaya nga ang hamon ko sa inyo mga mananampalataya, no? Huwag natin ilagak ang ating pananampalataya sa mga bagay na pansamantala lang. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo, ang siyang noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya magbabago at matapat siya sa kanyang mga anak. Ang ating Panginoong Kristo ay dapat natin paglagakan ng ating pananalig at pananampalataya sapagkat hindi siya naluluma. Hindi siya napapalitan. Hindi katulad ng mga bagay na meron tayo na nakikita natin sa ating paligid na balang araw lahat yan mawawala. Maging ang sanlibutan ito, anumang kayamanan na meron ka, anumang ari-arian na meron ka, balang araw yan mauuwi sa pagkasunog sapagkat gugunawin ng Diyos ang sanlibutan ito. Ngunit ang Diyos, sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus, ay mananatiling matapat. Mananatiling hindi nagbabago. Mananatili sa kanyang kalagayan bilang ating tagapagligtas, Panginoon, Hari, Propeta, dakilang saserdote. Magtuloy po tayo sa ating pag-aaral mga kapatid. At ang uli-uli na nais ko pong makita ninyo na napakaganda, no? Sa ating outline. Ito po yung letter E, no? Si Jesus ay ang anak ng Diyos, binigyan ng pinakamataas na karangalan ng Diyos na di ginawa sa mga anghel. Now, balik tayo sa outline natin. Bakit kinakailangan kong pakinggan si Jesus? Sapagkat ang Diyos ay may anak na higit na dakila sa mga anghel. Ang pinakahuling-uli, si Jesus ay ang anak ng Diyos, binigyan ng pinakamataas na karangalan ng Diyos na di ginawa sa mga anghel. Basahin po natin ang talata at ma-appreciate po natin, no? Actually, itong talatang ito ay nasa Psalm 110 verse 1 at ito'y po yung nagpapakita ng tinatawag nating sharing kingly rule na ginagawa ng ating Panginoong Kristo at ng Ama sa sanglibutan ito, sa mundong ito, no? Nais kong makita nyo sa Hebrews 1
12 to 13 ang pagkakasabi, ngunit kanino sa mga anghel na sinabi niya, kailanman lumuklok ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Meron bang inalok ang Diyos Ama na anghel na umupo sa kanyang kanan kasama niyang maghahari sa libutan ito? Ang sagot po rito sa katanungan ito, wala. Meron bang anghel na sinabihan ng Ama na pagluklok niyo sa kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? Wala po mga kapatid. Ang sinabihan lang po niyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba ang mga anghel, kapag ito'y pinag-aralan nyo, ang mga anghel sa Biblia ay nakatayo sa presensya ng Diyos. Nung si Gabriel ay nagsasalita, no? At nagpakilala kay Zacarias, sabi niya, akong si Gabriel na tumatayo sa presensya ng Diyos. Okay? Maging yung mga anghel sa Book of Revelation, nakaharap at nakatayo sa harapan ng Diyos. Okay? Pero ang ating Panginoong Jesucristo, okay, nakaupo siya sa tabi ng Ama. Ito pinagpapakita ng equality. Nagpapakita din po ito no tinatawag nilang kingly sharing, no, ng paghahari po nila dito sa San Sinuko. At nais ko rin pong makita ninyo, mga kapatid, na itong napakagandang talatang ito ay nagpapakita na darating ang panahon na ang sanlibutan ito, lahat ng kaaway ng ating Panginoong Jesucristo ay masasakop at masasakop niya. At lahat sila ay mapapasailalim, okay, ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Dito makikita natin sa Pilipos 2, 10 hanggang 12, no? Sinabi sa verse 10, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa ilalim ng langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikawawalhati ng Diyos Ama. Sa panahon natin, hindi pa ho nangyayari ito. Mangyayari pa lang po ito sa hinaharap. Na lahat ay pasusukuin ng Diyos Ama at gagawing tungtungan ng paa ng Diyos Anak. Nais ko pong makita ninyo mga minamahal, dapat ngayon pa lang, kung ikaw ay isang tao na patuloy na lumalaban sa Diyos, pagsisihan mo yan. Lumapit ka sa Kanya. Mabuting Diyos, ang Diyos na ipinakikilala ng Biblia. Mabuting Diyos, ang Diyos na makikita mo na binabahagi ng ating Panginoong Jesucristo, na nagpapatawad ng ating mga kasalanan, na nagbibigay sa atin ng kaligtasan, na nagpapakita ng awa, na naglilinis sa ating karumihan, na nag-aalala lagi sa atin, at tumutulong sa anuman nating pangangailangan. Bakit hindi mo isuko ang iyong sarili sa Kanya? Bakit hindi mo siya kilalanin bilang iyong manunubos at tagapagligtas sa iyong buhay? Sa ating mga mananampalataya at sa ating mga Kristiyano, ang hamon ko sa inyo, ang ating Panginoong Jesucristo ay higit na dakila sa mga anghel, sapagkat makikita natin na si Jesus ang anak ng Diyos na binigyan ng pinakamataas na karangalan ng Diyos na di ginawa sa mga anghel. Parangalan natin at papurihan natin lagi ang Diyos sa pamamagitan ng anak. At lagi tayong maging masunurin sa Kanya na nagpapasakop sa Panginoon ng mga Panginoon at Diyos ng mga Diyos. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Recap po ng ating outline sa hapong ito, bago po tayo magtapos lahat, mga minamahal. Napakaganda po itong pinag-aralan natin, no? Maraming salamat po kung nakasama ko po kayo sa 3 bahagi na mensaheng ito. Bakit kinakailangan kong pakinggan si Jesus? Yung ikatlo pong punto natin, sapagkat ang Diyos ay may anak na higit na dakila kaysa mga anghel. Una po na subpoint, si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos, isang titulo at posisyon na dibinigay sa mga anghel. Pangalawa, si Jesus ay ang anak ng Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ng mga anghel na nilalang sa paglilingkod. Pangatlo, si Jesus ay ang anak na tinawag na Diyos ng Ama at ipinahayag kung paano siya maghahari. Ikaapat, si Jesus ay ang anak ng Diyos, ang lumikha sa mga anghel at ang umiiral magpakailanman. At ang ikalima,
Si Jesus ay ang anak ng Diyos. Binigyan ang pinakamataas na karangalan ng Diyos na di ginawa sa mga anghel. Magandang hapon po sa inyong lahat at marami pong salamat sa inyong pakikinig. Umaasa po ako na at hinahamon ko kayo, no? Ipagpatuloy niyo po ang pagbabasa ng aklat ng Hebreo. Napakaganda po ng pagpapakilala ng may akda ng Hebreo patungkol sa ating Panginoong Kristo. Isa lamang po ito sa mga makikita nating mga katotohanan sa Hebreo na si Kristo ay higit kesa sa mga anghel. Well, nandyan higit siya kay Moses, higit rin siya sa lahi ni Aaron, higit din siya doon sa tinatawag nating mga sistema at mga paghain sa lumang tipan. Lahat po ito ay nakasulat sa aklat ng Hebreo. Kaya ang hamon sa atin, huwag tayong tumalikod sa ating pananampalataya kay Kristo. Okay? Patuloy na lumalim ang ating pagkilala sa Kanya. At patuloy nating ibigin ang Panginoon na nagligtas at nagbago ng ating buhay. Muli magandang hapon at marami pong salamat. Manalangin na po tayo. Salamat Ama sa natapos namin pag-aaral ng iyong salita. Naniniwala ako Panginoon kung ang bawat mananampalataya ay bibigyan lamang ng malalim na pag-aaral ang iyong salita patungkol sa iyong anak na si Jesus. Ipinakikilala ng Panginoong Jesus ang Ama at higit din namin siyang makikilala. Maraming salamat o Diyos Ama sa patuloy mong pagpapahayag sa amin ng mga katotohanan patungkol sa iyo sa pamagitan ng iyong anak. Dalangin ko higit nawang lumalim pa, higit nawang maging maningas pa ang gagawing pag-aaral ng iyong mga anak sa Marikina Valley Bible Baptist Church. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang hapon.